For today's vlog, I'm gonna teach you how to shade properly in LED. Paano ba ang tamang pag-shade, mga dapat iwasan o tandaan para di makancel ang answer sheets nyo. Without further ado, let's get started. So, here's our Scantron answer sheet for today's demonstration. Similar din po ito sa answer sheet na ibibigay sa inyo sa araw ng exam nyo. Bali, dalawang Scantron or answer sheet ang ibibigay sa mga BE Ed. Tatlong answer sheet naman para sa BS Ed. Tig-isa para sa Gen Ed, Prof Ed, and Majorship. Tandaan teachers, ang mga materials na kailangan nyo. First, black ball pen. Black lang po ang allowed sa exam. Kailangan nyo ito para sa pagsulat ng subject title, test question set box, and examinee ID number on your Scantron. And you need also this one para sa pag-fill out ng form aside from your answer sheets. Then, use standard number 2 pencil since lapis lang ang pwedeng gamitin for shading. It's up to you kung anong size ang gusto nyo, pero mas prefer o recommended ko na gamitin nyo ay ang medium size since mas darker ang shade niya at di masyadong makapal ang guhit niya kaya di lalampas sa box. You can bring an eraser and sharpener. Just make sure na maganda ang eraser, yung hindi magmamark o mag-iiwan ng marka sa answer sheets. If I were you, iwasan nyo na lang ang pagbubura para sigurado. Okay, the first thing na kailangan nyong i-fill out ay ang nasa subject box. Ito po ang subject title. Halimbawa, general education ang isusulat nyo rito if yun po ang subject na tinitake nyo. Normally, Gen Ed naman ang unang bahagi ng LET. Then, Prof Ed naman ang isusulat kung Prof Ed na. Ganon din sa majorship. Ilalagay nyo dyan kung ano ang major nyo. Halimbawa, English major ka, so English din ang isusulat mo. Then, proceed tayo dito sa set box. Ito yung dapat hindi nyo makalimutan. Tandaan, kung set A ka, dapat sa lahat ng answer sheets nyo ay set A rin. Kung set B, dapat set B din. Don't worry, lahat naman ng gagawin nyo ay sasabihin ng proctor. So, dapat makinig sa lahat ng instructions. For today's demo, let's assume na set A tayo. Let's proceed to the examinee ID number. If I were not mistaken, ito po yung examinee number na makikita nyo sa gilid o naka-attach sa ibinigay sa inyong answer sheets. Again, follow your proctor's instructions para di nagkakamali. By the way, teachers, no need to write your name on your answer sheets since isusulat nyo naman doon sa form na kailangang i-fill out. At matik, alam na yan ng PRC. As you can see, meron tayong 100 items dito since sample lang naman po ito. Sa actual answer sheets nyo, if I were not mistaken, 200 po ang nakalagay doon. Pero 150 items lang dapat ang sisidan nyo since 1 to 150 lang naman ang items, both Gen Ed, Prof Ed, and Majorship. Dapat di po susobra sa 150 ang nasidan nyo sa answer sheet. Anyway, I'll share with you kung paano i-shade ng tama ang box. First, siguraduhin na ang lapis na gagamitin ay hindi masyadong pointed para maiwasan na mabutas ang answer sheets. Second, huwag masyadong madiin sa pag-shade para di masira ang answer sheets.
Tandaan, kailangang ingatan at protektahan ang lahat ng answer sheets nyo. Third, apply the 6 strokes in shading. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And if you don't like that way, keep this in mind. Dapat gumamit ng standard number 2 pencil at siguraduhin na dark at straight ang shade ng lapis para mabasa ng machine. Make sure nyo rin na hindi lumagpas ang pag-shade nyo sa box. Dapat sakto lang sa box ang pag-shade. Another way if ayaw nyo ng 6 strokes, pwede naman na unahin nyo muna yung box or gumawa muna kayo ng linya sa gilid ng box. Okay, ipapakita ko kung paano. And that's it. Advice ko lang teachers, better to practice this before the exam para pag dumating ang araw ng let, mas di ka mararatel o di ka masyadong kakabahan since na-practice mo na. Here's the thing you need to remember. First, the subject title. Write it in a capital letter and nasa screen na rin po ang dapat tandaan regarding sa subject title. Next, huwag kayong gagamit ng kahit anong correction tape or whiteout in case na nagkamali kayo ng sulat. Halimbawa, instead proofed, gen-ed ang nasulat nyo. So to correct it, lagyan nyo lang ng horizontal line, then write the correct subject title. Here's the other instructions to examinees. Kindly read and understand it. Since allowed naman ang long plastic envelope, pwede nyong gamitin bilang lalagyan ng mga gamit nyo tulad ng pencils, eraser, or sharpener. First tip, magdala na kayo ng maraming lapis kung maaari para in case maputulan kayo o mapudpud ang ginagamit nyo, at least meron kayong reserba. Time-consuming kasi kung doon pa kayo magtatasa ng lapis nyo. Katagalan kasi teachers, naglalight yung shade ng lapis pag ginagamit. Depende sa pressure ng kamay nyo. At para di maputulan ng lapis bago pa mag-take ng exam, pwede din kayong maghanap ng takip ng ballpen at ilagay nyo sa mga lapis na gagamitin nyo para mas safe ang mga ito. Second tip, gaya nga ng sinabi ko kanina, don't use a pointed pencil to avoid damaging your answer sheets at baka mabutas pa. So before pa kayong pumasok sa room assignment nyo, siguraduhin na ready na ang mga lapis nyo. Third tip, iwasan ang pagbubura as much as you can. In case na kailangan talaga, pwede nyo namang gamitin ang eraser ng pencil nyo gaya ng ginawa ko nung nag-take ako ng let, or pwede rin kayong magdala ng eraser as long as maganda at malinis pag ginagamit. Be gentle sa pagbubura. Next, huwag kakalimutan ang mga requirements tulad ng NOAA, Annex A and B, vaccination card if needed, OR, etc. Depende sa kung anong requirements ang kailangan o required ng PRC na dalhin during that day. And last tip, stay calm and follow the instructions carefully. As of now, sa pag-record ng videong ito, maaaring magbago o magdagdag ng rules ang PRC sa pag-take ng let, kaya it is better na aware kayo sa mga updates or new information ng PRC. If there's any clarifications, don't hesitate to leave your comment below. Thank you!